guys, getting ready for my work today. A blessed Tuesday everyone. Getting ready na for my work today. At ayan, nag-time in na tayo at hindi tayo late. Take note. Ayan po, habang naglalakad ako papuntang office. Ayan po ang aking workplace. Good morning, haggardness. Ganun. Kanina lang haggard ka, ngayon straight na ang buhok. Ang bilis ng transformation. At ayun po ang aming venue. Pag walang ganap, ganyan po itsura ng aming venue, yung aming halls. Actually, 4 yung aming halls. Hall A, B, C, and D. So, yan naman yung lobby. So, ganyan siya katahimik pag wala kaming mga events. Ayan, kami-kami lang din ang tao dyan sa office. Siyempre, andyan si guard, yun. May second floor nga pala yung aming Iloilo Convention Center. So, ganyan po. Hi guys! Good evening! Kwentuhan tayo. Tapos naman na ako sa work eh. So, sige, kwentuhan tayo. Ano ba? Saan ako sisimula? Sige, nag-enjoy kasi ako ngayon sa pagbablog. I think ika-third video ko na to. Yung pagbablog. Try ko rin maging vlogger. Na-inspire lang din kasi ako sa iba. And then siguro ito na rin yung way kung saan mailabas ko yung mga nararamdaman ko or meron akong makakwentuhan kasi ako yung taong hindi pala kwento. Although may mga friends naman ako pero wala akong masyadong close friends na yung regular ko nakakakwentuhan. So siguro ito yung kailangan ko ngayon, yung may kakwentuhan pero camera lang. Anyway, sige kwento ko na lang siguro sa inyo. Kasi ngayon ito na rin siguro yung way na at least para gumaan yung pakiramdam ko kasi nasa parang nasa stage ako ng postmenopausal syndrome. Kasi at the age of 42, yes, 42 tama. Nag-early menopausal ako. Yes, 2 years ago. Nag-early menopausal ako and then before ako nag-menopause, wala naman ako nararamdaman sa katawan. So, nagpa-check up ako kasi lately parang hindi lagi maganda yung pakiramdam ko. May mga palpitation. Yes, ito, hot flashes. Ano pa ba? Yung mood swings ko parang napapadalas. And then, dami nararamdaman sa katawan. So, yun. Nagpa-check ako and then yung na-diagnose ako ni Doc ng OBGYN ko na nakakaranas nga ako ng postmenopausal syndrome. Postmenopausal syndrome, yung after na nag-menopause ka, doon mo pa nararamdaman yung mga dapat na naramdaman mo before ka mag-menopause. Yun sa akin, after 2 years ko pa naramdaman. So, ito na yun. So, I think nakakatulong sa akin yung ganito kasi nakapagsalita ako, nilalabas ko yung naramdaman ko. So, yun na nga, nag-menopause na ako and then meron naman nireseta si doc sa akin na para mag-balance yung hormones, yung I think Mena yata yun. Ininom ko siya, hopefully and praying na mag-effect siya sa akin. Pero sa pag-observe ko lang din sa self ko, parang although makakatulong yung gamot na tinitake or nireseta sa atin ng doktor, pero siguro mas, I mean, ang makakagamot lang din talaga yung sarili natin. Kasi minsan psychological lang din eh. Sinasabi ko lang, minsan na-divert ko na lang yung attention ko pag may nararamdaman ako sa katawan na ganito. So, kaya ganoon. Inisip ko na lang babae tayo eh. Talagang makakaranas tayo sa ganito or dadaan tayo sa ganitong stage. So, yun na nga. So, para masiguro na din ni Doc kasi meron kaming history sa family na may cancer. So, sabi ni Doc,
Magpa-check na lang din ako ng lahat-lahat na trans V ultrasound, sonomammogram, mga laboratory tests, tsaka ano ba yun? Basta lahat parang general check-up siya para just to make it sure na okay ako. And lahat ng nararamdaman ko is pawang postmenopausal syndrome lang din talaga. And then, sa ngayon okay naman na ako. And so far, nag-enjoy sa pag-vlog. I hope dyan sa mga babae, and then maano ko lang din yung ma-advise ko lang din sa mga ibang kababaihan, nakakaranas ng ganito, siguro try nyo din na i-divert yung sarili nyo, na talagang wala namang ibang makakapagpagaling sa atin, kundi yung sarili lang din natin. And of course, binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung paano natin, kung anong gagawin natin sa mga ganitong sitwasyon. And syempre, malaking part na rin o malaking tulong na din yung support ng family. Kasi iba nga, naalala ko kapag yung mga ganito, parang lumalalim kapag siguro dahil hindi nila nakaya yung mga ganito, na dumadaan sila sa stage na ganito, yung nagme-menopause. But ako, praying na wag humantong sa ganun, na ako na mismo ang gagamot sa sarili ko. And ganun talaga dadaan talaga tayo sa ganitong stage, basta ganun lang. Mag-pray palagi, mag-ask ng wisdom sa Panginoon, ng good health, ng strength. Kasi talagang walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon lang din. And of course, sundin lang yung advice, yung payo ng doktor sa atin, and regular check-up. And that's all for tonight. God bless you, mga kamamshi!